Mga kasama, I ask you today, number 1, prayer po. Prayers move mountains. Number 2, participate in your way. If what you can do is pray, then pray. If what you can do is pray but also post in your Facebook, in your Instagram, sa kahit anong social media, meron kayong WhatsApp, Viber groups, imulat ang ating mga kababayan sa nangyayari sa ating bansa. Sa inyo na nandito lang sa Greater Metro Manila at mapapakita niyo yung boses niyo, sumama po sa ating po mga kilos protesta. Let us support and let our voices be heard. Now, if hindi kayo makakapunta sa EDSA, pero meron kayong maliit na community, magtipon-tipon po kayo. Kaya 10, 20, 30. I-post nyo sa social media. Bakit po ito importante? Dahil sa bawat action, may reaksyon. I-interpret na naman to ng ating gobyerno na tama ginagawa nila. Na yung pananakit ay nagwo-work. Na pwede nalang arestuhin at kasuhan ng non-bailable ang kahit sino. Pakonti ng pakonti po ang inyong mga lingkod sa Senado dahil sa ginagawa nila. So nung nakulong nila at kulang yung protesta kay Jinggoy Estrada, na-predict nila yon, natakot yung iba nating mga kasama. So ngayon sinusubukan naman nila kay Senator Marcoleta. Sana po hindi tayo pumayag kasi mali talaga. Mali talaga po kahit anong tingin nyo. Kahapon yung announcement ng opisina ng kagalang-galang na ombudsman, nakakasuhan ng non-bailable na kaso si Senator Dante Marcoleta. Non-bailable po ibig sabihin sususpindin siya, makukulong hanggang matapos yung kaso. Ibig sabihin hindi siya makakalaho sa Blue Ribbon man, sa Blue Ribbon Committee man, sa session or sa impeachment proceeding. Again po we're not against the full application of the law. Lahat ng dapat managot, dapat managot. Pero hindi naman pwede pong medyo aayusin para non-bailable para mabawasan mga senador. Para hindi na pwede mag-participate. Tapos pagkatapos sasabihin, pag kumampi doon, absuelto na. O wala ng kaso. O non-bailable na. Pag dito, hindi.